Pag wala na pong bigas, hindi kami nakain tanghalian, papunan lang po. Hindi ko akalain na sa pagpapahinga namin sa lugar na ito ay may makikita akong ganitong klase ng tahanan. Noong una kong makita ay hindi ko akalain na may nakatira dito. Naawa nga po ako na wala pong makain. Nangihingi po na kung anong gusto ng anak. Nangihingi na pambili ng pagkain, wala mabigay po. At dito nga ay napag-alaman ko pa na mayroong pala siya ditong asawa na 5 araw nang mayroong sakit. Kumusta ang pakaramdam mo? Nalagnat po. Ha? Nalagnat. Nalagnat ka? Ngayong araw ay samahan nyo kami na alamin ang kwento ng buhay ng pamilyang ito. Sana gumalik ka na. Para makatrabaho ka ulit. Ha? Mahal ko talaga. Alright, so magandang hapon sa lahat ng viewers natin sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Ngayong araw po nandito kami sa isang malayo rin ito na lugar. Medyo sulok na din. At minsan na kami nakapagpa-feeding program dito sa barangay na to. At muli, ngayon lang ulit kami nakabisita. At sa pag-iikot-ikot nga namin, hindi ko ina-expect na may makita kaming ganitong pamilya. Tignan niyo po kung makita niyo itong bahay, walang dingding. Tapos may nakita ako dun sa loob na pamilyang hindi ko masabi kung ano yung sitwasyon nila. Kayo na lang po ang maghumusga kung ano yung dinadanas sila ngayon. Kaya samahan nyo kami, tara pasukan natin. At dito nga sa pagbungad ko pa lang ay nakita ko ang kanyang asawa na sobrang kinakaligkig sa lamig. Dahil ito nga pala ay may nararamdaman na 5 araw na. Ay, anong pangalan mo ate? Jocelyn Parada. Taga Maynila po ako. Ay, taga Maynila ka? Opo. Yung asawa ko taga dito po. Kaya ka napadpad dito? Opo. Ilang taong ka na? 27 po. Ah, 27 ka pa lang? Grabe, bata pa pala si ate, 27 pa lang. Itong dalawang bata na ito, itong mga anak mo. Meron pa po ako sa Maynila po isa. Sa una ko po ito, pangalawang asawa ko po dyan. Ah, pangalawang asawa mo na to. Ilang taon yun? Siyempre, panganay yun, sigurado. Ilang taon na yun? 8 taon po nag-aaral na po yan sa Maynila. Sino nagpapaaral din? Yung tiyahin ko po. Grabe, sitwasyon nyo dito ate. Ito ba kaninong bahay ito? Pinapatira lang po sa amin po ng may-ari po. Kasi ang pagkakaalam ko nung mga panahong 2020... Doon po kami nakatira po. Nasira pa kami ng bahay po dyan. Ah, mga panahong 2022 yata yun nung nagpa-feeding program kami dito. Matagal na din, 2 taon na nakakalipas. Nakita ko tong bahay na to, parang wala tong dingding talaga. Ako wala po talaga po ito. Inaayos lang po kami. Talaga po kami asawa ko po. Grabe. Itong mga anak mo, nag-aaral ba ito? Hindi pa po. Ako kasi mga bata pa. Oh, Ilang taon tong anak mo na to? Maapat po ngayong March pa birthday po yan. Ah, mag-birthday. Ito, mag-aapat. Itong isa, June po. 2 taon po. magda-2 taon. Bakit sunod-sunod ate ang anak mo? Ayun po, 2019 po ito. 2022 po. Ah, may agwata naman pala, ano? Opo. Kahit pa paano. Tsaka yung isa, mag-8 years old na. Sa una ko po yun. Oh, medyo matagal-tagal na din. Opo. Ba't napauwi kayo dito? Sa Bicol? Pinasanda po ako po. Pinahatid po, pinagalan po ako ng pamasan para sumunod daw po ako. Para sumunod ka dito. Ba't ano ba? Kumusta ba ang buhay niyo sa Manila? Kung Nagagawa lang po kami ng basahan po. doon sa Manila? Basahan tapos siya namang ibinibenta ninyo? Opo, para may pambili pa kami pagkain po sa Maynila. Ayun po yung hanap buhay po namin. Sinong katulong mo doon nung nandun? Si mister mo? Minsan po, pag wala po siyang ganyan po, nagtatabas po, minsan po nagaan po siya, nagbubunot po ng nyug po. Bubunot ng nyog. Sa ano po, sa lugan po. Okay. Dati po nagkatrabaho po yan sa Maynila. Doon kayo na po. nagkakilala niyan sa Manila. Opo. Ang mga pamilya mo ba nasaan? Maynila po. Buti okay lang sa kanila na nandito ka. Pinapauwi na nga po ako eh. Paano? Anong desisyon mo na pinapauwi ka na pala? Gusto po kasi makita itong 2 anak ko po. Pero paano yung asawa mo? Sabi ko sa kanya, sumunod na lang siya. Pumunta, sumama na lang siya eh. Pero sa sitwasyon ng asawa mo ngayon, di mo siya pwede iwan. Kasi grabe tingnan natin yung asawa ni Nalagnat nga po ate. yun. 5 araw na daw itong nalagnat. Kuya, kamusta ka po?
Kumusta ang pakaramdam mo? Lalagnat po. Ha? Lalagnat. Nalagnat ka? May iniinom ka bang gamot? Meron po. Pang ilang araw na yan? Palima na po. Ay, grabe. Anong pakaramdam mo? Lalamig ka? Oo. Pacheck pa ako sa, sa bayan kahapon. O ano pong sabi? Eh, may sakit po daw akong sakit sa bato sa UTI. UTI, tsaka sakit sa bato. Mahilig ka yata sa maalat, kuya. Kaya nga po eh. Di ilang araw ka na ding di nakakapagtrabaho, ano? 5 araw na ho. 5 araw na. Grabe sitwasyon mo dito, kuya, ano? Magpagaling ka, kuya. Magpalakas ka. Ba, ilang taong ka na ba? Ha? Ilang taong ka na po? 37 na. 37? Si kuya, 37 years old. Magpalakas ka, kuya. Magpagaling ka po. May iniinom ka bang para sa UTI? Meron po. Niresitahan po kahapon. Niresetahan ka naman. Ay, kukumpain po sana nga ako. Sabi ko doon sa doktor ay wala po kaming kapirahan. Ay, kukumpain ka sana. Opo. Saan ka ba ikukumpain? Diyan sa Medicare? Sa Medicare po. Wala ba kayong PhilHealth, kuya? Wala po. Gusto mo ba magpakumpain? Mahirap po. Walang mag-ano sa pamilya ko. Ha? Walang magbabantay sa pamilya ko. Kung gusto niyo po magpakumpain, baka matulungan namin kayo. Wawa naman ito mga ito. Wala silang dingding dito sa bahay nila kundi sako. Ito, makita nyo, sako lang to. Tapos pinagkakasya lang nila yung mga gamit nila dito kasi yung bahay daw nila dati doon, tabing-tabi yata ng dagat, nasira yata ng ano. Ano po nakasira sa tubig, malamang, ano. Dagat, malakas pa ang dagat po dyan po. Kayo ba, ngayong araw, nagkumain na kayo? Opo. Anong kinain nyo? Naglako lang po ako, naka 60 po, binili ko po isang kilo pong bigas. Naglako ka? Anong nilako mo ngayon? Isda po, kaninang maga po. Kaninong huli yun? Doon po sa kapatid po niya. Kumbaga nakilako ka lang. Opo. Ikaw ang naglako ng huli. Tapos binigyan ka naman ng 60 pesos. Ang bili pong bigas po namin. Grabe. Anong inulam nyo? Bigay lang po ng ano po niya, bayaw po niya, kapatid ng asawa po niya. Anong binigay? po. Isda. O paano kung walang magbibigay at ngayong hindi makapagtrabaho si mister mo, paano kayo kakain? Ano po, wala, ano lang po, kanin lang po. Pinapaulan ko po, kape lang po. Kape ang ulam ng mga bata? Wala akong pera po ay. Grabe ang buhay niyo ate. Ayun nga po, maga po sana kayong bahay po, wala kang pambiling pawid. Ayun po yung mga kahoy po. Magagawa sana kayong bahay. Wala po pong Kasi dito, hindi nga naman talaga okay dito kasi walang dingding dito sa bahay nila. Oh. mabili po sana kayong pawid, wala pa kayong pambiling, wala kang pera. 27 years old ka pa lang, di ba ate? Opo. Ang mga magulang mo pa, buhay pa po. Papa ko po, patay na po. Mama mo, buhay pa. Pero may, ano po, may inalagang po siyang may sakit na panganay ko po. Hindi ko lang pag-iisip po. Yung panganay mo? Nasa Alabang po yun, napagamot ko. Yun yung 8 years old? Hindi po. May kapatid pa po ako. Kapatid mo. Kala ko anak mo ulit. Nasa Maynila po yung anak ko po. Oo nga. Kala ko ano mo ulit, anak mo ulit. Okay. Kapatid mo pinapagamot. Eh, grabe ang buhay niyo ate. Ano? Sino po ang nagpatira sa inyo dito? Yung may-ari po, doon po siya, Domis po. Daga doon pa po, propsin ko po. Wala ba sa inyong tumutulong dito kahit barangay? Hindi mo lang kayo natulungan dito ng barangay nyo? Ay, minsan po, mayroon pong pinagbibigay po, minsan sa dyan po siya may barangay relief po. Ayuda, kumbaga. Opo. Pero yung matulungan kayo magkaroon ng tahanan, wala bang Walang ganon? Pili lang po yung tao dito po. Ha? Pili lang. Pili lang yung tinutulungan. Dapat. Dito ba? Butante ba dito ang mister mo? Ako po, sa Maynila po ako. Sa Maynila ka. Pero dapat po sa pagtulong wala tayong pinipili. Kasi alam nyo naman kung talagang kailangan tulungan, ba't di po natin tutulungan? Butante man yan dito o hindi at dito nakatira na sa ngayon sa atin, sa lugar natin, sa barangay natin, tulungan natin yan. Kagaya po nito nila nandito sila sa barangay na ito. So nasasakupan na po ninyo ito.
lalo na butante pala dito yung mister niya. Sana natulungan man lang po natin na hindi lang sa, although nabibigyan naman ng pangkain-kain, pero yung mapagtulong-tulungan, magawan man lang ng tahanan. Kasi tingnan nyo naman po itong bahay na ito, oh. Wala po sila ditong kaayusan. Ngayon nagsisipag naman si kuya. Si kuya, kamusta yung pagtatrabaho? Ano ba siya, masipag ba na tao? Kasi pag wala po siyang sakit, araw-araw po siya nagtatrabaho. Kita ko sa mga kuko ni kuya kung gaano siya kasipag. Talagang puro lupa yung kanyang kuko. Ibig sabihin yan, lagi yang nasa trabaho kapag ganyan. Walang oras yan sa sarili para intindihin yung sarili niya. Di ba? Ikaw, mahal mo ba itong asawa mo? Ha? Opo. Gano'n mo kamahal ang asawa mo? Gusto ko marinig sa'yo. Sobra po. Kasi alam ko naman, kasi kahit ganito nga yung buhay nyo, talagang tinitiis mo. Makasama mo lang yung asawa mo. Kaya alam ko, ramdam ko naman sa'yo na mahal na mahal mo talaga yung asawa mo. May araw ba dito na naranasan nyo hindi kayo kumakain? Anong ginagawa nyo pag ganun? Ano lang po, bihira lang. Pag wala lang pong bigas, hindi kami nakain tanghalian, papunan lang po. Hapunan lang, paano naman itong mga bata? Kawawa naman. Nangingi po niya sa kapitbahay po. Pinanghihingi nyo na lang. Kaya ate, sana itong mga anak po ninyo, huwag nyo na munang dagdagan sa ngayon. Hanggat kung pwede po kayo mag-family planning po kayo. Ano po ako, binaligtad ko na po yung matris ko po. Binaligtad mo? Inanganak po ko dito. Yung nagpaanak pa sa amin sa May ganun ba? Opo. Hindi ko alam yun. So may ganun pala. Ibig sabihin nun, hindi ka na pwede manganak. Tama yun. Kasi tama na tong 3 anak mo. Di ba? Opo. Grabe, asawa mo. Ano, gusto mo ba makumpay yung asawa mo? Ayaw niya kasi magpakumpay. Ayaw niya po kasi wala pong mag-ano po, magbabantay po mga ano po niya puro busy po, may trabaho. Busy sa trabaho. Kasi, Ako naman po, gusto ko sana wala pong bantay sa aking anak pong 2. oo. Kasi gusto ko Ayaw sana ko kung gustong pakumpay natin. Kaya nga lang ayaw ni mister mo at Kasi wala pong babantay nga daw dito sa Opo. inyo. Grabe. Anong plano mo? Kung sakaling gumaling na si mister mo, babalik ka ba ng Manila? Hindi po. Napapunta ko lang po yung mama ko dito Bakit? Ba't mo pinapupunta dito? para makuha ko yung anak ko po. Gusto mo ipahati dito yung anak mo? Ikaw ba ate, pwede mo ba sa amin i-share? Ano yung pinakang mahirap na dinanas ninyo mag-asawa? Sa natatandaan mo? Yung pinakamahirap, talagang halos umiiyak ka na sa sobrang hirap. Ano yun? Ano yung mga ganung bagay na pinagdaanan nyo? Minsan po nag-aaway po kami. Dahil, Meron ka pinagtatalunan ng kunting bagay lang, pero pinag-uusapan lang po namin po yun. yun yung pinakang mahirap na nadanas mo? Yung may pinag-aawayan kayo? Tungkol saan yan? Pera? Minsan po pira po. Pero hindi naman dumadating sa punto na nasusumbatan mo yung asawa mo kasi ganito yung buhay mo? Hindi naman po. Anong sinasabi sa'yo ni mister mo dahil ganito lang yung naibigay niya sa inyo? Ano po, pinagkakasya ko lang po yun. Anong nasasabi niya sa'yo? Ito lang, minsan po 300 po binibigay ko pong bigas po. Hindi, ibig sabihin ko ano yung sinasabi ng mister mo sa'yo kasi nga ganito lang yung buhay niyo sa ngayon. Hindi nyo ba napag-uusapan dahil ganito lang yung buhay natin ngayon? Ano ba, Balak po talaga po namin, yung gagawa po kami ng bahay po. Kasi sabi po niya, wala kami pambiling pawid. Daan, pirasa pong kailangan po. 100? Ano po yun, 1 trip po. Saan ba ang plano nyo sana magtayo dyan ng bahay? Doon po, malapit sa kapatid po niya dyan. Yun ba sarili nyo lupa o ano? Pinapatira lang po. Pinapatira lang kayo? Pinapatira kayo doon? Opo. Grabe. Alam nyo mga kalingap, hindi ko akalain na kanina nga nung nagpahinga kami dito, di ko akalain na bahay pala to, na may nakatira pala dito. Kung di ko pa nakita na may mga gamit-gamit lang, tsaka ko lang nalaman na sabi nga namin may nakatira yata dito, tapos nakita namin si ate dito. Andun nga may nakatira nga talaga, pero pag pumunta ka dito sa lugar na to, di mo akalain may nakatira dito kasi nga parang ano lang siya, yung alam mo yung parang purok na tambayan, yung parang ganun na pinaglumaan na bahay. Buti na lang kahit paano may nagpatuloy sa inyo dito, may nagpagamit, no?
dalawang taon na po kami dito. Dito sa bahay na ito? Opo. 22. Pero noong 2022 na dumaan kami dito, parang wala pa kayo dito. Nandito pa kami. Siguro ibang buwan yun. Ano? Ano po Hindi yun? pa siguro kayo nakalipat nun dito. Kasi, Yung ano po yun, yung katira kami sa nanay po niya. Tapos, dito na ako pinatira. Ganap po yung kapatid niya ng bahay. Kasi wala po. Niya kami nakatira po dati. Pinatira lang po. Walang kasing tao dyan. Kaya pinatira po kami. okay. Nasira lang po. Kaya namipat po kami dito. Kaya napalipat kayo dito. Ate, may tatanong ako sa'yo. Ngayon na nakikita mo ganito yung mga sitwasyon ng mga bata. Ano yung pakaramdam mo bilang ina na nakikita mo ganito yung sitwasyon ng mga anak mo? Naawa nga po ako. Na wala pong makain. Nangihingi po na kung anong gusto ng anak. Nangihingi na pambiling pagkain. Walang mabigay po. Masakit yun bilang ina Hmm. na di mo lang maibigay yung gusto ng anak mo. Grabe. O si mama mo naluluha na oh. Sa awa sa inyo. Okay lang ate, basta laban na sa buhay. Umiwan na yung asawa mo. Ha? Huwag mo siya pabayaan kasi ikaw na din na rin nagsabi, masipag yung asawa mo kung walang sakit. Hmm. Malay mo naman sa pagsisikap niya, may plano pala siya para sa inyo at ibigay sa inyo ni God na yung blessing para sa inyo talaga, di ba? Sabi. Ikaw Ransi, anong napansin mo dito sa bahay na to kanina? Noong una akala ko nga ganun, parang tambay lang siya. O ano? Kasi may mga ganito sa atin na parang pahingahan lang. Pahinga, parang alam mo yun yung mga bahay na sira na. Tapos napag-aanuhan pa, napagtatambayan pa ng mga kabataan, ganyan. Grabe. Sige ate, sa ngayon wala mang kaming dalang groceries pero bibigyan kita ng cash, ha? Kasi ngayon nagpapahinga lang sana kami dito sa lugar ninyo at may pupuntahan dapat kami. Naisipan lang ulit namin na dumaan dito at sabi nga namin dito lang kami magpapahinga at hindi ko rin na-expect na makita ko yung sitwasyon ninyo dito. No? Hawakan mo to. Salamat. Bumili ka ng gamot ni mister mo, bilang mo, ha? Sa ngayon, yan lang muna may bibigay ko. Ano? Opo. Pero kung sakaling ano man yung blessing na dumating sa amin, babalik at babalik kami dito para mabahagian namin kayo. Malay mo, mabigyan ko kayo ng pambubong. Buka mo yan din. Ha? Opo. Buka mo yan dyan. Tapos bumili ka ng bumili ka ng bigas nyo. Opo. Ha? Wala kasi kami ngayong dala eh. Nakamotor lang kasi kami. Ano? Opo. Bili ka ng ulam. Ha? Opo. Sige, alagaan mo yung asawa mo. Kawawa naman. Salamat po. Ano? Salamat po. Okay. Malaki. Ano pangalan nito? Mark Joseph po. Oh, pares pa tayong Mark. Ito, anong pangalan? Kobe po. Si Kobe. Ikaw, pangalan pa ng kapatid ko. Ano po siya? COVID po siya pinanganak po. Ay, COVID. Kaya Kobe. Opo. Ay, apir tayo Kobe. Oh, very good si Kobe. May itsura yung mga anak mo, oh. Good job. Mag-ano kayo? Mag-sain kayo ng alis. Kuya. Since ayaw niyo po magpa-confine, nagbigay akong kaunting cash sa asawa mo. Magbili kayo ng sabaw, ha? Hindi po. Palutuin mo ang asawa mo ng may sabaw. Makahigop ka ng may sabaw, ha? Maraming salamat po. Wala po nga naman. Magpagaling ka, kuya. Ha? Huwag mong paliktawan yung gamot mo. Kung anong oras ang sinabi sa iyo, yun yung inumin mo. Tsaka kakain ka ng tamang oras. Ha? Sana pagbalik ka sa susunod, magaling ka na. Ha? Galing na po yan. Anong pangalan mo pala, kuya? Mario po. Kuya Mario. Mario Riba. Sige, Kuya Mario, ha? At mali mo makatulong ako sa gusto niyong bubong. Ano? Pero dapat gusto ko, bago ako magbigay ng bubong, magaling ka na. Ha? Kaya magpalakas ka. Ano, kuya? Maraming salamat. Sige po, kuya. Grabe, oh. Nay, ano po kayo ni kuya? Nanay po. Ah, nanay. Kawawa naman po si kuya, no? Di ba pala limang araw na po yung sir ngayon? 5 araw na. Wala po kami sir magagawa. Kami isa lang pong mahirap. Saka po, ay. Wala pong maidala sa doktor. Ano pong tawag dyan sa dahon na yan, nay? Tuba-tuba po. Ah, Sabing tubang aso ito. para saan po ang ganyan? Pang alis po ng lagnat, implasto. Di po kaya napasma si kuya sa trabaho? Pasma po yan. O ano? Kasi siguro sobrang pagod Oo, tapos po sa pagdadanaw. Danaw po ba? Ang huli niya ano po, naging trabaho? anong trabaho po? Nakikipag-arawan, tabas. Grabe.
Minsan ay uling, sa kawalaan. Sipag po si kuya, ano? Ay masipag po talaga po Nagsisikap yan. din Ay kahit- kaso lang po ay nahuli siya ng polis. Bakit po? Ayan nga po, Nilagnat po. nilagnat po siya. Kaya naman ang pulis. Palimang araw na po siya ngayon, sir. Yun yung tawag nyo. Oo, Sa nilagnat. Nahuli ng pulis. Nahuli mo ng polis. Grabe. Ay wala po sir maibili ng gamot. Ang nanay din po, isang mahirap lang din po, sir. Yan yun ay, kung ano may tutulong namin sa pamilya nila, no? Yun po. Okay. Ano ate, pupunta na din kami, ha? Sige, Salamat salamat po, po. sir. Sige po, walang anuman. Sana magaling na si kuya. Ano? Yun po. Para makabalik trabaho ulit. Siya po. Sige po. Maraming salamat po, sir. Kobe, punta na ako, Kobe. Salamat. Si Salamat Mark, po. anong pangalan niya? Mark Joseph po. Mark Joseph. Tulong po ninyo. Salamat po. Okay po, Nay. Salamat din po. God bless po sa inyo. Po. Ito mga kalingap, nakita naman natin yung sitwasyon ng buhay nila ate. At unexpected lang talaga to. Hindi namin nasahan na makita namin at pagpasok nga namin dito sa bahay nila kanina, mayroon pala dong may sakit. Yung nga si kuya. Kaya sabi namin subukan natin na baka makatulong tayo. At lalo na ngayong araw kailangan talaga nila, wala silang pangkain. Gusto ko sana ma-accompany si kuya para nang sa ganun mas maalagaan po siya doon at talagang gumaling. Gusto nga lang ayaw po niyang pumayag kasi gusto niya mabantayan niya yung pamilya niya dito. Kung sasama naman daw doon si ate, yung mga anak daw niya wala mag-aalaga. So sila po yung masusunod dito, hindi po tayo dito pwede magdesisyon. Although tayo gusto natin, gusto nga lang sila pa rin po yung masusunod dito, hindi po tayo. So yun lang, sana matulungan pa natin sila. At simple lang yung hiling nila, napakasimple, gusto lang nila magkaroon ng pambubong sa kanilang bahay. Yun lang ang hiling nila. Kaya sana mabigay natin yun. Maraming salamat ulit, Marcos TV Channel, Rans TV, Commander ni Marcos Alma Vlog sa kanyang Facebook page. So, maraming salamat po, shoutout kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelioson, kay Tita Faye, at kay Ninang Lons. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.